MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, yung punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Halos 23 milyong mag-aaral ang magbabalik eskwela ngayong araw matapos ang 2 taong distance learning dahil sa COVID pandemic. Ang kakulangan sa silid-aralan ang matindi pa ring alalahanin ng mga guro. Partikular sa mga lugar na binabayo ng Typhoon Goring at winasak ng mga nakaraang bagyong Egay at Falcon. Ngayon, sa kabila ng problema, tiniyak naman ng Department of Education na tuloy ang klase. At ito ay luludatsin sa pamamagitan ng planong pag-i-institutionalize sa blended learning. Sa report po ng Department of Education, 45% o mahigit sa 24,000 paaralan ang magpapatupad ng 5 araw na face-to-face classes habang nasa halos 30,000 na paaralan ang patuloy na magdaraos ng classes sa pamamagitan ng blended learning. Mula August hanggang Oktubre at pagsapit ng Nobyembre ay balik na lahat sa face-to-face. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Lamig. Gano, Greg? Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Naku po! Dahil sa first day of classes, talaga namang pinaramdam talaga tayo kaagad ng traffic. Oo, pagka... Uy, si Sherwin, oh! Tingnan mo nga naman, oh. Si Sherwin, nakita ko. Pumayat ka. Hindi nga, nangayayat si Sherwin. Ngayon ko lang nakita. Ha? Tingnan mo nga naman, namimigay ng pera pero siya ang walang pera. Walang kapera-pera. Pagdating nga dito kahapon, sinisingil ako eh. Ganun ba? Sabi ba naman, padagdag kayo ng padagdag, hindi naman kayo nagpapadala sa akin. Nga, totoo nga. Yun nga nangyayari. Pasensya na, Sherwin. Pinadala ko na kahapon, dinoble ko pa. Ha? Aba, tingnan mo nga naman. May bonus pa palang Siyempre, natanggap. Kaya grabe ang traffic ngayon ha. Dahil sa first day of classes, nabigla ako sa Commonwealth. Ako rin, doon ako nagtagal kanina. Mario, alam niyo naman, lagi kaming maaga ni Kumbachero. Kailan ba tayo nahuli?
Wala na nga akong maalala. Sa bagay, ang mga late natin talagang kagagawan din ng kalsada. Yung Biglang pagbabago ng kondisyon sa kalsada. Ano ba yung ano ba yung silip ako na silip ko ano dahilan Wala rin ako makita eh. Volume ba? Ewan ko lang kung siguro merong nagkasagian doon ng tapos hindi ko nakita eh. Diyan ho yun sa may parte ng Commonwealth Avenue, malapit doon sa may Don Antonio. Don Antonio. Ang sikip kanina dyan. Ewan ko, doon sa mga dumadaan ho ngayon dyan. Kawawa yung mga mas late pang umalis ng bahay. Oo, lalo na yung mga ngayon may pasok na. Tuloy ba kumbatsero? Ngayon talagang tuloy ang pasok. Mukhang tuloy na kumbatsero dahil marami na tayong nadaanan ng mga estudyante na nag-aabang ng jeep. Ayun, ako, tinan mo na yan. Oh. So tuloy na ang klase katulad ng pambungad kanina. Meron pa ring magsasagawa pala ng blended learning. Palagay ko mas mainam nga yun na wag biglaing face to face. Lalo na't medyo may epekto pa rin sa atin ang COVID pandemic. Uy, nanonood pala sa atin si Alvin Delara. Kamag-anak ko siguro to, si Alvin Delara. Di ba si Erin Delara? Si Erin Delara. Yung mga kamag-anak namin sa Nueva si Alvin Delara. Alvin Delara, magandang umaga sa iyo. Mabait na tao ito eh. Ayan. Diyan sa mga nasa kalsada ngayon, hinay-hinay lang chillax lang chill lang. Pati yung mga nagbibisikleta, nako baka maulit na naman itong nangyaring ito na yung ano noon, dati palang pulis yun. Si Willie Gonzales. Dati palang pulis. Na ngayon ay nandyan sa DOJ. Tama ba? Ay, DOJ ba? Oo. Saan ba? Saan ba ito, mother? Saan ba nagtatrabaho yung na-videohan? Na naggalit na galit dun sa cyclist? Ito, mali yung ginawa na yun. Nabumunot pa ng barel at una, binatukan yung binatukan. Ako hindi ko muna sinabi yung binatukan kasi mababatukan mo rin talaga yung iba. Yung pagbunot talaga ng barel at nagkasapa na gano'n. Tinutok ba kumbatsero? Kasi yung report ni Raymond kanina, ang reaksyon nitong si si Senator JB, tinutok daw. Sabi ko wala naman ako nakita. Parang hindi naman naitutok pero ikinasa. Ayun, nakita ikinasa. Kaya ako sinabi dahil nangyari din sa akin yan eh. Minsan, tinutukan mo din? Muntik na. Nangyari sa akin na kinalampag yung sasakyan ko ng nagbibisikleta. Galing kami sa gasolinahan. Diyan sa may diyan din sa Quezon Avenue. Quezon Avenue, yung papunta ng Araneta, di ba madalas matraffic 'yon. Di ba may gasolinahan doon, may Petron doon. Nagpagasolina kami doon. Mas mura doon eh. Mas mura doon. Kaya doon ang pinagpapakargahan ko para papunta sa Skyway, papunta sa Araneta. Matraffic. Adi paglabas ng gasolinahan, adi dadaanan mo yung bicycle lane. Matraffic, nagtagal. Hindi naman nakaharang, makakasingit naman yung bisikleta. Kinalampag ba naman yun ang hindi, nakakabusit talaga yung nakakabusit yun. Nagulat ako sa loob. Akala ko kung ano nangyari. Makita ko biker. Gusto kong kalampagin din siya. Yung helmet niya ang kakalampagin ko. Para magulat din siya. 'Di ba? May mga kaya sa mga nagbibisikleta, totoo may bicycle lane at dapat nirerespeto 'yan. Pero ako nagbibisikleta rin ako nagmumotor din ako. Ako nagbabike din ako. Kailan? Sa yung stationary. Tayo ang sigaw ng share the road. Share the road. Hindi dahil sa yan ay ginawang bicycle lane inyo na yan. Exclusive. Sa'yo na yan. Na hindi pwedeng. Kaya nga, share the road. Totoo ka doon, kumbatsero. Ako naman, galing sa church. Di, mabait pa naman. Mabait ka pa. Sa Commonwealth din, kumbatsero. Sa Commonwealth. Di, maluwag naman ng di sumili pa ako nung namang wala akong nakitang dumadaan na malapit na. So pumasok na ako ganun.
palabas na ako sa kalsada. Mm. Alay, nakita siguro ako, ganun siguro mentalidad ng mga Kanya yung bicycle lane. Oh, Oo. natawa ako, kumbatsero, hinabol pa ako. Oo. At minura pa ako. Oh, tinan mo na. Oh. Tinuro ako, Meron ganun ginanon pa ako ng daliri niya, tapos minura. Paano? Ganito yung... Sabi ko, natawa na lang ako. Kasama ko pa na may mga anak ko. Di ba? Sabi ko, wala din sa hulog tong bata. Akala yata kapag nadaan ka doon sa bicycle lane, gumawa ka na ng kasalanan yun sa na kanya. Nga. Dahil yun kanya. Buti na lang kamo, hindi ko nadali puluhan ng baril ko. Puluhan ng baril mo. Hindi puluhan na dinadala ko. Hindi kanya nakalampag. Mas ang matindi yung kalampag Yung yun talaga yung kaya sa mga nagbibisikleta diyan, paalala para sa kaligtasan nyo na rin at para sa kaligtasan ng inyong buhay. Wag masyadong maangas. Oo wag masyadong wag feeling entitled. Entitled, iba yung entitled. Na feeling sa inyo yung bicycle lane. Share the road. Ngayon motorista na nagsasabi ngayon na share the road. Hindi na yung mga cyclist. Pero mali pa rin yung mali yung nilabas yung baril mo, ikinasa mo kahit na hindi pa tinutok yun Ilang beses pa nga yatang ikinasa Naikasa na, ikinasa pa rin. Nahulog yung bale. Kaya nang pagtingin mo uli, gitara na yung dala niya. Natawa talaga. Tapos sinalagyan pa ng audio ni Babalo. Ang tindi ng mga magaling gumawa sa mga video na ganyan, ano? Naisip ko tuloy kung batsero ngayon, ano? Yung may mga tao kasi na katulad ni Sargento ba siya? Parang hindi na, parang PO3 nung nagretiro, PO3. Hindi ko alam. Pero boses niya mo yun. Hindi, yung sabi niya, Bayang, dapat sisipahin kita sa ngalan mo. Mario, ano. Pero kahit na nagkaayos na raw di ba? Pero may mga gigil pa rin at meron pa rin pananagutan tulad nga ng ginawa ng PNP. Ni-revoke yung kanyang license to own and possess firearms. Meron yatang 4 na barel. So tinanggalan na siya ng pati ng permit to carry. Bagamat gun ban na rin naman gun ban simula kahapon. Simula kahapon. Pero may utos si si Secretary Ben-Hur Abalos. Oo. Lang daw ng kasong kriminal. Asan ba yung teka kukunin ko lang kung bakit. Huwag kang alis. Huwag kang umalis. Ito. May TV dito Hoy, ba't nyo inalis ang camera? Naiwanan ko dun Akala ko kasi dyan ako sa lugar na yan Bira, masyado. Meron hong kautusan si Secretary ito po ang sabi niya. Ang sabi niya, for the sake of a peaceful and orderly society, alang-alang sa isang mapayapa at maayos na komunidad, we cannot allow a culture of impunity. Hindi natin pwedeng payagan yan. We Pagong ulit cannot allow bullies to just go around intimidating people with deadly weapons. There must be consequences here. Ayun. Hindi raw natin dapat napayagan yung ganyang mga pangyayari. Kaya anong konklusyon niya? Kumbatsero. Kahit daw po nagkasundo na yung dalawa. Sabi po niya, in certain instances, sa ilang pagkakataon, criminal cases, kasong kriminal, may still be ay filed, maaari pa rin isampa, even if the victim kahit na ang biktima refuses ay ayaw na, umaayaw na to make a complaint. na magreklamo. Ayan po ang pahayag. Pwede pala yun. Kahit na nag-ayos na sila at hindi na magsasampa ng reklamo yung siklista, pwede pa rin tuluyan ng kaso. Itong si Bayaw. si Bayaw. Ito po, sabi po niya, kung ayaw man niya, kung walang witness, yung mismo sino kaya pwede mag-file dyan? Ang sabi po ni Secretary, ay pwede daw po yung taong nag-video o yung iba pang bystanders ay maaari pong tumistigo. Ayan. At ang kaso daw po na naiisip niya ay alarm and scandal.
Sabi siguro ni Bayaw, Ni Bayaw. Bring it on. Bring it on. Oo. Alarm and scandal lang pala yan Oo, eh. ganun, Pero yun ay isa pa ring kaso na magbibigay din sa kanya ng leksyon. Pero inuulit po natin sa mga nasa kalsada, chill lang, dumarating talaga ang punto na biglang umaakat ang dugo natin sa ulo. Pero kung yung may mga baril-baril na ganyan ay dapat hindi inilalabas yan ng ganyan. Chill lang. Nabanggit ko nga kahapon, kumbatsero, yung mga talagang responsible gun owner, last resort yan eh. Oo. Siguro pagka may naramdaman siyang clear and present danger, Doon lang. doon lang niya ilalabas yung kanyang baril. Pero yung ganun siya, gigil na gigil pa. Siguro, kumbatsero, yung bang umini talaga yung ulo niya, baka nga high blood pa itong mama na to. Dahil nga sa pagkalampag. 63 years old. Nagulat. Oo. Kalampag yan, tapos hinabol pa pala. Oo. Ayan. Maging aral yan sa ating lahat, hindi lang sa mga motorista, sa nagmamaneho ng four-wheeled vehicles, kundi sa mga nagbibisikleta. Ha? Ang mga baksyero ng bayan, katunying, dos. Ang oras po natin, Hachi, Mr. Jelam Tang, Engineer Tony Nanggel, Lakyam Di Chapkun, 6:20 na ng umaga. ACS Balita, susunod na. This time check is brought to you by Sulok ng Kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 29 ng Agosto 2023. Sa ulo ng ating mga ACS Balita, dalawang estudyante ng Lasal Green Hills big winner sa 2023 International History Olympiad sa Italia. Panibagong oil price hike, umarangkada na. Unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa barangay at SK elections, dinagsa, naging maayos at tahimik ayon sa COMELEC. Lisensya ng baril ng dating polis na nanutok sa nagbibisikleta, binawi na ng PNP. Lalaking ilang beses na nagtangkang mag-suicide na tuluyan sa huli nitong pagpapakamatay sa Maynila. At barangay chairman na tatakbo sa eleksyon, itinumba matapos makapag-file ng COC sa Albay. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang iyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, unahin po muna natin ang ating ACS Good News. dalawang estudyante ng Lasal Green Hills ang nakipagsabayan at nakipagkompetensya sa halos 300 lumahok mula sa 33 bansa sa buong mundo at humakot ng mga medalya sa katatapos na 2023 International History Olympiad sa Rome, Italy noong July 30. Bukod sa dalawang medalyang ginto na nasungkit ni Jose Inigo Beltran at Carlos Sebastian Santos sa East Asian History, kasaysayan ng Africa at Gitnang Silangan at kasaysayan ng Katoliko, nag-uwi rin sila ng mga bronze medal sa Italian Military History at Popular Music History. Magaling talaga sa history itong mga batang ito. Alam kaya nila yung Philippine history? Sana naman. Oo, kasi sa dami ng alam na history, dapat ay ng alam ibang din, lugar. Ng ibang lugar, sana ang sariling kasaysayan ng bansa ay alam din nila. Bilang isang tandem, pumangatlo sina Beltran at Santos sa hextathlon na event na binubuo ng 6 na iba't ibang uri
ng pagsusulit. Congratulations! Yun! At sa atin namang bad news, Aba, umarangkada na ang panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na kalata, sinabi ng mga kumpanya ng langis na 30 sentimos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, 70 centavos naman sa diesel habang 80 centavos sa kerosene. Magkakahiwalay na kalatas po ito, ho. At maaaring itanong ninyo, bakit magkakahiwalay? Bakit? Magkakahiwalay? Dahil tayo ay nasa ilalim na ng oil deregulation system. Oo. Pero bakit magkakapareho? Bakit? Yun lang. Yun nga po ang kagandahan ng oil deregulation dahil magkakapareho. Pareho yan. At bakit sabay-sabay? Yun nga rin ang kainaman ng oil deregulation. Ito na ikawalong magkakasunod na linggong tumaas ang presyo ng diesel at kerosene, pampito naman sa gasolina. Alas 6:28 ang oras ngayon. Diyos maray na aga sa Indogabos. Mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Naging matagumpay ang unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ang kinumpirma sa DZRH ni Comelec spokesperson Raymond Lauchenko. Ay teka, singer yata ito Singer yun. Rex Lauchenko. At matagal ko nang hindi naririnig yun. Asan na pa si Raymond? Farewell to you, my friend. Okay na mo, kabisado mo pa yung mga kanta. You see each other again. Kasama rin po siya sa bagets. Ito ang kinumpirma ni Comelec spokesperson Raymond Lauchenko. Ano ba ito? Rex Lauchenko. Matapos dumagsa ang mga aspiring candidates sa mga munisipalidad at lalawigan para sa first day ng filing ng COC. Mula po kaninang madaling araw po pala, dyan po sa SM Manila, sa Robinsons Otis, sa Robinsons Manila, dyan po sa SM San Lazaro, may mga nakapila na po as early as 4 a.m. At kami po, nung pagdating namin doon, halos kasabay po namin silang pinapasok bandang alas 6 po, alas 7 ng umaga. Ganun po karami. At yun po mga ating mga LGUs din po, gaya dito sa Taguig po, na yung lalong-lalo na para sa 10 barangay na nilipat, diyan na po nag-file sa Taguig Convention Center, yung kanilang bagong convention center. Buhay naman po ang Comelec na gumamit po nito sa ating pong filing. Yung tinig ng kaboses na ni Chairman. Siguro sineminar ni Chairman. Kailangan pagka nagpapaliwanag kayo, may diin. Ang spokesman dapat kaboses ko. Na parang ako rin ang nagsasalita. Ayan, si Comelec spokesperson Rex Lauchenko. Ayun. So first day lang pala kahapon. Yes. Hanggang kailan ba yung filing ng COC na yan? Hanggang September 2. Hanggang September sa 2. Sabado. Ayun, hanggang September 2 nga pala. September 2 lang, Ayan, kumpatsero. So, pero nakikita mo naman, yung first day pa lang, ang dami nang gustong maglingkod sa ating mga kababayan. Yun, sana nga, gano'n, Marami ang nahihimok na maglingkod. Maging public servant. Ayan, Hindi lang sa mga may edad, kundi sa mga bata. Ayan. Okay. Samantala, binawi na ng PNP ang license to own and possess firearms ng driver na nanakit at nagkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City. Bukod sa isinukong caliber 9mm ni Wilfredo Gonzales, kinumpiska na rin ng PNP Firearms and Explosives Office ang 3 pang kalibre 45 ng nasabing retiradong polis. Ayun, yun pala ang baril niya. Isang 9mm at 3 caliber 45. Personal. Hindi po service firearm yan dahil retired na po siya. 6:31 ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Isang lalaki ang nagpatiwakal sa pamamagitan ng pagbigti sa loob ng kwarto sa Pandacan, Maynila. Ayon sa bayaw ng nag-suicide na si Michael Angelo Gary, 32 anyos, maraming beses na itong nagtangkang magpakamatay sa hindi malaman ang problema. Si Gary ay nakita pang lumabas ng bahay at bumili ng ulam bago nito ginawa ang krimen. Natagpuan ng kanyang pamilya si Gary sa ikalawang palapag ng kwarto na wala ng buhay. Patay ng pagbabarilin sa tapat ng kanyang bahay ang barangay chairman ng San Jose Libon Albay na kakandidatong muli sa nalalapit na barangay at SK elections. Dead on the spot ang biktima na kinilalang si Alex Repato matapos barilin ilang oras matapos na ito'y makapaghain ng kanyang Certificate of Candidacy. Alas 6:32 ang oras ngayon.
Susunod! Tito Boy! Sitwasyon sa Pitogo Elementary School. Ito ba'y sakop ng... Embo. Ito ba yung Embo, Embo? oo. Ay, naku, magandang mapasyalan natin yan. Nando doon po si RH52 Edniel Parosa. Sorry kahapon, Edniel, tinawag kitang RH47, ha? Ilan ba siya? 52 na siya. Mas mataas pala. Oo, mas mataas yan. Alam mo naman dito, yung mga huli, medyo bata-bata yan. Yung mga nauna, alam ba, yung RH6, yan, medyo... nako, may edad na yun. RH5, alam mo na. Ang susunod naman mamaya sa Flora Ilagan High School, ay maririnig nating magbalita si RH5, Val Gonzalez. Ang dalawang matitipuno, makisig na mga RH reporters sa pagbabalik ng CS Balita. 6:33 ng umaga. This Hoy, magandang umaga po sa ating mga guro, sa ating mga estudyante, at siyempre sa mga nanay at tatay na sigising ng maaga para ihanda ang kanilang mga chikiting. Yun! Talaga. Puntahan nga natin ang isa sa ubod ng daming eskwelahan sa buong Pilipinas. Ilan yung enrollees kong batsero? 23 million ba? Almost 23 million ngayong taon na Ngayong to. taon. At maramang madagdagan pa yan. May mga walk-in pa yan eh. May mga hahabol pa May dyan. mga habol pa dyan. Alamin nga natin ang sitwasyon sa controversial na Pitogo Elementary School. Kung saan ang mga estudyante ay tiba-tiba sa mga supplies. Dapat palitan na ng pangalan. Tiba-tiba Elementary School na to. Hindi na Pitogo. Oo. Alamin nga natin ang sitwasyon doon mula kay RH52 Edniel Parosa. Come in, Edniel! Jerry at Anthony, nakasuot pa rin ng uniform ng Makati City LGU ang mga estudyanteng pumapasok ngayon sa Pitogo Elementary School. Ang Embo Barangays na inilipat na sa Taguig City. Ito'y sa kabila ng pamimigay ng libreng supplies at uniform ng Taguig City Government para sa mga bago nitong mag-aaral na umarangkada pa man din sa Pitogo High School. Dito sa katabing paaralan, sinabi ng mga magulang, hindi pa sila nabibigyan ng libreng uniforms mga sa Taguig. Madamas pinabutuhan pa sila ng local school board ay inuunti-unti naman daw ang distribusyon ng uniforms na libre. Maging yung daily at yung pang-PE. Aktuhan din ng DZRH News ang pagbaklas sa mga tauhan ng Taguig LGU sa tarpaulin nagsasabi na mag-aari ng Makati ang Pitogo Elementary School. Matatandaan, isinabi dito sa 14 na paaralang sakop ang 10 Embo Barangays para igiit na property pa rin ng Makati ang mga itinatayong eskwelahan. Ito yung ibinigay na ng Korte Suprema sa Taguig. Sa ngayon, medyo kumukonti na nga yung pagdating ng mga chikiting na medyo maagang na isipasok. Pero iba-iba daw ang schedule per grade level, sabi ng gwardiya rito. Magsasagawa sila ng flag raising ceremony. Pero ang kaiba doon sa nagdaang mga flag raising, sa loob na ng bawat classrooms. Isasagawa. So ito, Edniel, itong nakikita natin ngayon ay mga uniforme yan na bigay pa ng Makati. May luma pa. Luma o bagong bigay lang ulit ngayon? Ay, bumukhang luma ito. Ito pa raw yung last year, Jerry. Tinanong natin sa mga magulang na magpakuha ng video. Sabi nila, last year pa raw itong mga uniforms. May binigay din bang, meron din bang binigay na bagong uniforme ang Makati? Dyan sa Pitogo? Oo, kung tandaan natin, namigay rin, di ba, si Ate Binay ng school supplies. Hindi na nila ginamit, hindi na ginamit ng mga estudyante. Yung uniform siguro hindi na dahil hindi naman na ito nila masusuot sa opening ng klase yan. Pero tayo, pagdating pa lang ng DZRH dito sa area, blue, kulay bughaw, yung ng mga estudyanteng pumapasok at may logo ng Makati LGU, yung mga pagod ng mga lalaki. Yung mga lalaki estudyante. Pati yung mga pampi, may mga naka-P uniforms din dito kahit Tuesday. May mga logo pa rin ng Makati LGU. Sinasabi ng mga magulang, may advice naman daw sa kanila na bibigyan sila eventually ng Taguig logo uniforms. Ayun. Teka, yung mga teacher, no problem naman yan, ha? Kahit na Makati o Taguig uniform. Magpapalit ba ng uniform? Ano ba itsura ng Taguig uniform? May pinasa akong larawan nung nakaraang punta ko rito. Yun yung mga set ng uniforms na ipamimigay ng Taguig. Sa tarpaulin ko lamang yung nakita, yung isinabi sa labas ng paaralan. Mas red ang ang kulay niya. Sa mga teacher, sa estudyante. Sa estudyante? Sa estudyante, ibang kulay.
yung estudyante, yung uniforms ng estudyante na sa Taguig, Oo. bakit doon sa motel. may pula. Pula na, natin pula. ang nakaraan, mas Ayan pala. Ayan pala Ayun. yung Oo. uniform nila. Tapos yung, hindi, konto, pampi ito, no? Junior high school, senior high Pero yun school. nga, pagdating natin dito, iba yung itsura at tinanong natin sila. Ito parang yung last year. Ito may Uniforms for Makati. ayos. At least wala nang away diyan, ha. So ang problema ngayon, ang pinoproblema ngayon ng mga estudyante, kung ano isusuot. Sa dami. Sa dami ng pagpipilian nila. Hindi katulad sa ibang lugar na walang maisuot. Nakausap natin na Anthony at Jerry, ilang mga magulang, kung sentimiento lang din naman na personal lang tatanong ilan pa rin sa kanila ay ayaw sanang magsuot ng bagong uniform. Syempre, nakasanayan na yung Makati uniform. Pero syempre, kung libre din naman at mamimigay eventually, bakit hindi? Yun ang sinasabi Yung nila. Yun nga lang, practical side nun, no? Oo, syempre yun nga lang, antayin talaga nila. Yung unti-unti pamamahagi ng uniforms. Remember, dito sa eskwelahang ito, Pitogo High School at Elementary School, nagawa o nangyari yung ceremonial distribution ng libreng school supplies. Pero, yun nga, hindi pa pala naisama yung uniforms para sa mga elementary schools. Silip natin yung high school, Tunying at Jerry, pero hindi pa ganoon karami yung mga estudyante, marahil pangapon sila. Dito talaga yung pulto ng mga nagsisipasok ngayong umaga sa Pitogo Elementary School. Pero mukhang may statement si Mayor Abby na itutuloy-tuloy nila ang pagbibigay dyan. Oo, kung itutuloy nila, bahala na siguro yung local school board kung paano. Kasi syempre, mga susunod pa rin naman sa loob ng eskwela. Sabi siguro ng ibang estudyante nakikinig sa atin, sana all. Sana all. Hindi, tsaka siguro nakasama na sa budget Tama. Sa budget for the year, yung gastusin dyan. Kaya sayang naman, di ba? Tanggapin na lang para magkasundo na i-baby yung mga batang estudyante dyan. Oo. Tama ka doon, kumbatsero, kung nai-allocate na yan. Ang budgeting pa naman nangyari last year pa. Last year pa yan. Last year pa for the whole year of 2023. Ang problema, Anthony at Jerry, kahit naka-allocate na yung budget last year, kapag ibinigay naman yung uniforms, may logo kasi ng Makati. So hindi na talaga siya maisusuot sa mga susunod na buwan. Walang problema yung logo. Kung patch lang yung logo, pwedeng takpan ng patch yan. Yung uniform mismo ay kulay blue. Yung mismong uniform sa yun mga lang, estudyante. yung kulay. Pwede naman ipambahay yan, pantulog. Yun lang. Ayos. So yun muna ang latest mula rito sa may Southern NCR, particular dito sa Embo Barangays, sa Pitogo Elementary School. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you so much, Edniel Parrosa. Sasara na muna namin. Sandali lang, Val, magkukomersyal lang kami. Mabilis lang to, mga 3 araw lang to. ACS Balita. 6:44 ng umaga, sandali po lamang. Saan magsulok ng kapuluan? ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning. Anong araw today, kumbatsero? Today and everyday Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula. Kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. San ka pa? Yan ng Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic. Kaya number 1 ng Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation. ACS Balita! Puntahan naman natin ang high school. May pasok na rin ba ang high school ngayon? Dapat lang. Sobra na kayo sa pahinga. Puntahan natin ang Flora Ilagan High School. Aha. Saan ba yan? Sa Isabela siguro to. Oo. Isabela. Flora Ilagan. Isabela. Yun ang narating nito si Val Gonzales. Masipag yan alamin niya natin kung saan itong Flora Ilagan High School. Mula kay Val Gonzales, RH5. Kamin Val! Jerry at Anthony, ito'y dito sa napakalayong lugar sa likod ng Land Transportation Office.
dito sa Barangay Pinyahan. Diyan pala yan. Yan lang pala yan. Quezon City pala yan. Quezon City. Maraming hindi nakakalam nitong high school na ito. Dito lamang sa likod nga ng LTO at LTFRB office dito sa nakakasakop dito Pinyahan, Barangay Pinyahan, Barangay Quezon Pinyahan. City. Wala pang alas 6 kanina nang magsimulang magdagsa nitong mga mag-aaral, estudyante na yung iba iniatid pa ng mga magulang dito sa Ilagan High School. Mga Dito sa excited Quezon yan. City. Mga excited. Sa tagal na nakabakasyon, muling magkikita-kita ng mga magkakaklase Ayan. at Kaibigan yan, ine-expect kung sino kaya ang bago nating kaklase Ayan, ngayon. Ganon, ano? Nagsisigawan, nagyayakapan. Kung Aba, makikita mo dyan sa ating tingnan mo picture na yan, Oo. nakita mo, napitikan na ng ating pilotong si Erickson Mendoza Jr. Magaling yan si Yung Erickson, pagyayakapan na. Nitong mga estudyante na excited dahil doon sa mahigit na isang buwan na hindi pagkikita dahil July 15 nung huling araw ng klase dito sa NCR at maging sa iba pang lugar dito sa ating bansa, isang buwan. Kaya itong mga estudyante na makikita ninyo dito sa harapan Cherry at Anthony, ito yung mga nahuli doon sa flag raising ceremony na sinimulan pa kanina. Yan palang mga nandyan, yung napagsarhan ng pintuan. Napagsarhan ng pintuan itong mga ito. Dahil 6:30 pa lang. Sabi siguro ng mga bata, magyakapan na lang tayo. At tayo mabot sa flag racing. Ayan yung mga, dahil 6:30 ng umaga nang simulan yung flag racing ceremony dito sa Flora Ilagan High School na mayroong nasa 1,600, more or less 1,600 na mga estudyante dahil nung nakalipas na taon ay 1,500 yung kanilang enrollees dito, pero natagtagan ngayong school year. So more or less nasa 1,600 yung mga estudyante rito. Makikintab na mga sapatos, bagong uniforme, bagong bag, yung makikita dito sa mga nasuot nitong mga estudyante. Pero isang common denominator, Jerry at Anthony, pawang mga nakasuot ng face mask. Itong mga estudyante. So, ni-require pa sila? Kamagyan, Jerry? Required pa silang mag-face mask? Sabi ng isang guro at maging yung security guard nitong eskwelahan ay hindi raw. Pero kung makikita mo dyan sa ating mga video, karamihan mga nakasuot ng face mask bilang protection na rin siguro. Mainam. Kung sila mismo ang nagkusa na mag-face mask. Correct. Mas mainam. At ang maganda pa rito sa eskwela na ito, merong metal detector na dala-dala. Itong nakita nga namin kanina. Gumagana ba? May baterya ba yan? Gumagana pero dahil dun sa dagsanong pasok ng mga mag-aaral, mukhang hindi nagagana dahil sunod-sunod na sila. Mukhang hindi na alam ng metal detector kung sino yung dinidetect nito. Teka, Val, kanina kasi, nung nasa Taguig, do sa Pitogo, ang sentro natin, sa uniforme, tsaka mga school supplies. Dyan ba? Libre ba yan? Libre din ba yung mga uniforme at may mga school supplies din ba, mga estudyante dyan? Sa elementary lang ang alam ko, Jerry. Pero dito sa high school, kanya-kanyang produce na ng uniforme. Pero sa elementary, ay nung isang linggo bago ang bakasyon sagad-sagad sunod-sunod yung pamimigay ng local government. Mukhang may dumadaan pa. Pakitanong mo nga kung saan galing ang uniforme niya. Eto, bakit hindi sitahin mo yan. Bakit hindi ka naka-uniforme? Bakit hindi? Wala ka pang uniforme. Bakit hindi ka naka-uniforme? Hindi ako estudyante rin. Napadaan lang mo ako. Mas comfortable po kasi pag ganito po. Pero meron na, naman po. Matigas Wala din din po kasi uniform, parang for me, talagang habang hindi pa po nire-required na magkaroon po ng Hindi pa naman na regular classes Hindi po muna ako magpapagawa kasi nga po, bukod po dun sa need ko pong maging practical kasi mahal din po kasi magpagawa ng isang set ng uniform namin. Si Jerry at si Anthony sa D6 ay may tanong sa'yo. Go ahead, Jerry at Anthony. Kanya-kanyang gastos ba kayo dyan sa uniforme? Sari-sariling gastos? Opo, kanya-kanya kasi talaga yung
magastos. Parang hindi po siya provide po ng school. So, need po namin talagang magpagawa na mag-uniform. Pero, Ineng, mukhang mas makakatipid ka sa pag naka-uniform ka kasi hindi ka mamumroblema ng kaiisip ng susuot mo kay forms mo. Kaso po kasi, for me lang pa po na student, yung 850 po kasi, wala nang kung gagamit na nakapatid ko kasi iba na po yung strand na pipiliin nila. Hindi na po siya magiging practical kasi po ako lang po gagamit tapos next school year, wala na pong gagamit so mai-stock lang po siya at the same time para pong masasayang. Ganun po. Sa bagay din naman. Sige, sa presidente ko na magpaliwanag. Grade 5 po. Kaya naman pala may paano kung Val, kung ililibre na kamo ng Quezon City government ang kanilang uniforme? Kung ililibre naman po for me, why not naman po, siyempre magsusuot po ako. Pero as long as na po na hindi ko naman po nare-require, tapos hindi ko pa naman po kailangan, hindi po muna ako magpapagawa kasi dito naman po ako mas comfortable. Okay. Yes, Val. Thank you. So, why not magsusuot po ako? Ayan, may Thank you. anong kanan mo ate? Rika po, Rika. 11 Tourism, Rika Labo. Rika Labo. Malinaw yung kanyang paliwanag ni Rika Labo. Na para sa kanya, wag mo dahil hindi practical. So, yan. Ang unang araw nitong klase dito sa Flora Ilagan na High School, mayroon pang mga estudyante na papasok. Kung makikita ninyo itong isa. May naka-wheelchair pa. Wheelchair pa na Importante talagang karunungan, edukasyon. Correct, At dahil sa kahalagan ng edukasyon, kahit ano pa, ang estado mo sa buhay ay kailangan ang mag-aral. Wala rito sa Flora Ilagan High School, dito sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oras po natin, 6:55 ng umaga. Magbabalik po kami sa 2x2 pagkalipas lang ng 5 araw. Sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Kumbatsero, na panood mo ba yung eulogy ni Pangulong Bongbong Marcos? Naluhang Pangulo. Migrant Workers Secretary Ating Toots Ople. Talagang meron ba tayong meron pa tayo baka pwedeng mai-play natin yun, yung Ayan. Ito po, pakinggan nga natin yung parte nung eulogy ng Pangulo para kay Secretary Toots Ople, Andito po. Kung tumulo ang luha ko dahil napakalaking nawala sa atin. Napakawalaki ang nawala sa akin, sa inyong lahat, at sa bansang Pilipinas. And if I do shed a tear, it is because it is such a sad day to know. It is such a sad bit of knowledge to know that Toots will not be here anymore. At sana maunawa. Yun po. Talaga naman, imagine, kumbatsero, hindi naman inilihim ni Ating Toots na meron siyang sakit. Hindi niya inilihim yun. At ang sa katotohanan nga, yan pa yung ginagamit ng iba noon. Laban sa kanya. Siguro, na siya may karamdaman at hindi na dapat nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Siguro kumbatsero, disclosure lang, nung pong bispiras bago po siya kumpirmahin ng Commission on Appointments, nagkita-kita pa po kami ni kumbatsero, ako, saka si Ating Toots, nag-almusal kami at binabanggit nga niya na nababahala siya na merong mga nasa CA na gusto pang gamitin yung karamdaman niya para siya huwag makalusot sa Commission on Appointments. Mabuti na lang at siguro napag-isip-isip ng mga nagpaplano na yon
na magiging masama ang itsura niya. Ito nga, may karamdaman eh. Pero yung natitirang lakas at buhay niya, gusto niyang ipagsilbi. Ipagsilbi pa sa kanyang mga kababayan. Na dati na rin naman niyang ginagawa kahit wala siya sa gobyerno. Kahit wala. At napatunayan niya yun. Kumbachero, for more than 2 decades, hindi naman siya official ng gobyerno. Natutulungan niya ang mga OFWs, lalo yung mga distressed, pamilya ng OFWs. Kaya At alam ng Pangulo yan, ni BBM yan. Kaya gano'n na lang ang panghihinayang ng Pangulo sa pagkawala ni Secretary Toots Ople. Sobrang mabigat po yung nangyari sa pamilya nito, ng magkakapatid na Ople. Nakaburol pa ho yung isang kapatid niyang lalaki, namatay yung isa pa niyang kapatid na lalaki, at ilang linggo lang, ito nga po si Secretary Toots Ople. Kaya napakabigat ng kanilang pinagdaanan bilang pamilya. Kaya nung pumatakan luha ng Pangulong Bongbong Marcos, naisip ko talagang mahirap palitan. Mahirap maghanap ng ipapalit with the same qualities ni Secretary Toots Ople, diyan sa Department of Migrant Workers. Muli po sa pamilya Ople, nakikiramay po kami. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Nga pala, kumbachero, nabanggit na rin lang natin ang pagkamatay ni Secretary Toots Ople, si Moody Jam. Si Magdalena Moody Jam Estrada ay naihatid na po sa huling hantungan kahapon ng tanghali diyan sa Himlayan diyan sa Quezon City. Muli po ang aming pagpapaabot ng pakikiramay at siyempre sa kanyang mga pamilya, lalo na kay DJ Jem, yung anak niya. DJ na rin pala. DJ na rin. At ang ganda rin ng boses. Para palang si Moody Jam. Si Moody Jam din. Parang Moody Jam din. Yung kanyang nanay ang dating ng kanyang tinig. At ganun din kay Kapichi Di Mayuga. Hindi ko na balitaan kaagad na si Kamar ay pumanaw na rin pala. Ang aming pong pakikiramay. Sa pamilya po, pamilya Di Mayuga. Bayan. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Come on! Kanan natin itong si RH23, Edwin Duque. May kasama siya palang mayor, pambira. Hindi nyo man lang kami sinabihan, kasama pala si mayor. Si Mayor Jeannie. Si Mayor Jenny Sandoval. Aba, tinan mo nga naman, Tawagin natin si RH23, Jenny Sandoval. RH23, Jenny Sandoval, saan sasabihin ko. Si Edwin Duque kasama si Malabon Mayor Jenny Sandoval. 2-3, Edwin Duque. Come in, Edwin. Tama, Ka-Jerry Gatonying, matapos na bisitahin ni Mayor Jenny Sandoval itong Malabon National High School at dito naman sa Malabon Elementary School kung sa personal line natin sa bawat paralan yung mga estudyante. Katabi ko si Mayor Jenny Sandoval. Mayor, good morning po. Live po tayo sa Dos Cordos. Ka-Jerry Gatonying, ano po yung mensahe nyo at ano yung nakita nyo pagbabago ngayon sa unang pasukan ng mga mag-aaral dito sa Malabon? Hello. Hi, good morning po. Hi, Mayor. Magandang morning, Mayor. Good morning. Pati sa mga tagapakinig ng Dos for Dos. Magandang umaga sa inyong lahat. Opo. Magandang bagay po na maaga kayo. Naghahanap kami ng mayor na gising kayo pala nandiyan na sa eskwelahan. Opo. Ako natutulog. Opo. Okay, ang unang tanong, dahil alam niyo yung mga estudyante natin ngayon sa ibang mga lugar, may mga natatanggap na kung ano-ano mula sa LGU. Sa Malabon po ba, ay meron kayong pinamigay din sa mga estudyante? Nag-ayos po kami ng brigada from bago magpasukan at meron po kami mga hinahandang pamimigay ng mga school supplies po. Ngayon po, ngayong araw na ito, ako po umikot sa mga eskwelahan para makita po kung safe ba mga bata, kung ayos ba yung first day of school nila. Kasi syempre medyo matagal din nagbakasyon. Mukhang maayos naman at panatag naman ang sitwasyon.
At nasa loob na ng mga classroom yung mga bata. Hinatid ko pa nga yung mga elementary school Nakakatuwa yung mga bata. Excited na excited. Talaga. Kasi mga nanay, lalo yung mga first time mothers yung naghatid ng mga anak nila. Hindi ka agad uuwi ang mga nanay, Mayor, at maghuhuntahan pa yan dyan. Magchichismisan pa sa labas yan. Mamarites muna yan sa labas. Ako, sinabi mo pa. Pati ako sinama sa pagmamarites nila. Nalaman ko tuloy na aga-aga pa, excited na sila. Swerte itong mga batang to pag yung mga elementary pala, nakikita na nila yung mayor nila. Ako yung unang beses kung nakita yung mayor namin, andito na ako sa Maynila. Gusto ko kasi mapaandala yung mensahe na education is the greatest equalizer, na napaka-importante. Pahalagahan nila yung pag-aaral nila, di ba? Sabi nga ng isang bata, kahit ang hawak ko yung kamay, ang late pa, grade 3. Karapatan daw ng kabataan ng mag-aral. So, tama talaga yun. Yung mga nanay nyo, tatay nyo, nagsusumikap para mabigyan kayo ng magandang sinabukasan. Kami rin naman sa pamalang lungsod ng Malabon ay sinusuporta sa mga programa at proyekto ng DepEd para mas maging maginhawa, maging mas maayos ang kanilang pag-aaral, ang edukasyon, para may ahon sila sa kanilang mga sitwasyon. Maging panatag na ng mga pamilya, diba? At magbigay ng karangalan sa aming syudad. Tama po. Mayor, sila ay nagkamit ng award. Mayor, alam po namin na ang Malabon ay hindi naman kasing yaman ng Quezon City o ng Makati o ng Taguig. Pero darating kaya ang panahon na yung ginagawa ng mga mayayamang lungsod magawa na rin ng Malabon tulad ng pagbibigay ng school supplies at uniforme sa mga estudyante. Ay pinagsusumikapan naman namin maabot ang pangarap ng bawat isang mga bata dito sa aming syudad. Ito na rin yun. Kung ano man ang pwede namin ibigay na benepisyo ay pagkakaloob namin. Ang Malabon po ba ngayon magkano ba ang annual budget ninyo? Nasa 2.5, 2.7. 2.7 billion. Para palang, kumbaga, mumulang pala to kung ikukumpara dun sa ibang malalaking lungsod. Kaya yung mga, hindi, tama, buti kung batsero, nabanggit mo yun. Baka kasi isipin nung iba, ba't yung Makati nagagawa yan? Bakit yung Taguig nagagawa yan? Bakit yung Malabon? Hindi. Kasi hindi naman, ang income po ng Malabon, pang ilan ho ba kayo, in terms of income, dito sa Metro Manila. Sa Metro Manila. I'm not sure po, pero sa Taguig, more than 10 B sila. Tsaka sa, rin sa Makati. Kaya yung city rin po, malalaki ang budget nila. Kaya marami po silang extra na pwedeng doing serbisyo. Kami nag-uumpisa pa lang kasi unang taon ko pa lang to, nagka-transition pa lang. So, inaayos pa po namin mga programa namin para mas lalo namang maging maayos ang mga benepisyo ng mga tao at tumaas-taas ang aming budget para mas maraming serbisyo maibigay sa ating mga kababayan. Sa bagay, si Kong Ricky Sandoval naman may mga scholar naman personal. Ano Mayor? Apa. Marami mga scholar na personal. Pero iba talaga kapag malaki ang income ng city, kayang ibigay yung katulad ng ibinibigay ng iba. Mayor, maraming salamat. Maraming salamat po, Mayor. Magandang umaga. Maraming salamat din po, Katuning, Jerry. Maraming salamat po. Ayan. Edwin, andiyan ka pa ba, Edwin? Ayan, at ito yan nasa 63,000 na estudyante ngayong araw pumasok na isa-isang indigo Tinel Jenny mula pa kanila 5 ng umaga. At magtutuloy-tuloy ito hanggang maikot raw yung buong public school. Dahil 40 public school dito sa Malabon at 40 private school. Kung kaya marami-rami yung kanyang ikutin hanggang sa araw na ito. So mula pa rin dito sa Malabon Elementary School, ako pa rin si Aris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2
por Dos! Swerte talaga, kumbatsero, yung mga bata sa mga mauunlad na lungsod. Iba. Sobra po, Maiinggit talaga kapag nakakabalita ng mga ganyan. Pero dito sa QC, yung tama ba? Ganun nga ba naging sitwasyon, kumbatsero? Elementary lang? Elementary lang daw eh. Sabi nitong sana all. all. Sa laki ng income ng Quezon City. Ito sila Treasurer Ed Villanueva, pinagmamalaki nila. Mas malaki daw ang kita ng Quezon City kaysa sa Makati. Ang layo na. Halos doble na, kumbatsero, ang difference. So ang sinasabi natin, kung meron mang higit na nakaka-afford niyan, dapat ang Quezon City. Ang Quezon City. Pero mahirap naman turuan yung kung anong diskarte nila, kung paano nila gagastusin. Baka naman magulat na lang kayo dyan. Kaya gusto natin na laging ipinoproject at minamagnify natin yung ginagawa ng Makati, ginagawa ng Taguig sa kanilang mga estudyante para yung mga ibang bayan at lungsod na may malaking kita, mahiya naman. Ayun. Tama pala yung gusto. Si Congressman Boyet Gonzales, nagbe-birthday pala ngayon. Happy birthday, Kong Boyet. At binabati din natin si Kuyang Roel C. De Vera ng GB Riders. Happy birthday. At maging si Geraldine Talanya, happy birthday. Double celebration daw dahil 27th anniversary nila ng mag-asawa. Si Ate Tat, yung misis ni Kuya Wilson Cayago, birthday. Happy birthday po. Wala ba tayong Kuya Wilson? Wala ba tayong pansit diyan? Ayan, si Kuya Wilson ang bahala diyan. Wala ba tayong pansit ni Nanay Benny diyan? Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Eksakto, en punto. 7:16, Kapopoy, 7:16 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mga estudyante nagsimula ng dumagsa sa mga paaralan sa kabila ng problema sa silid-aralan at banta ng pag-ulan. Day 1 ng filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at SK elections, dinagsa. 5 katao naman arestado sa paglabag sa Ganban. Krisis sa sibuyas, pinangangambahang maulit din sa bigas. Dating pulis na sangkot sa panunutok ng baril, pinakakasuhan kahit na nakipag-ayos na ang siklista. Presscon kasama ang QCPD, binatikos ng netizens. 3 Pinahin na nakulong ng 1 buwan sa China, nakabalik na sa Pilipinas. Bagyong Goring, posibleng maglandfall sa Batanes bukas. Northeastern portion ng Babuyan Island nasa ilalim ng signal number 3. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang iyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. 7:18 ng umaga, detalye ng balita sa aming pagbabalik. This time check. 7:23 ang oras ngayon. Sa detalye ng ating mga balita, maagang dumagsa sa mga paaralan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ang mga estudyante na nasabik sa face-to-face klase sa kabila ng banta ng sama ng panahon at problema sa kakulangan ng silid-aralan. Halos 23 milyong estudyante sa mga pampublikong paaralan ang inaasahang magbabalik, ngunit inaasahan ng DepEd na tataas ang bilang ng enrollees sa unang linggo ng klase. Ayon kay Attorney Michael Powa, nagsasalita pala to. At tagapagsalita ng DepEd, Attorney Michael Powa,
Spokesman ka pala ng DepEd. Halos 160,000 na silid-aralan ang kulang para sa higit 22.7 milyong estudyante na papasok ngayong taon. Isa sa solusyon ng DepEd sa problema ay ang pagkakaroon ng blended learning habang posible rin ang pagpapatupad ng 2 hanggang 3 shifting ng klase. 3 shifting ng klase. Oo, grabe sa dami ng grabe estudyante. nangyari sa atin. Samantala, nakasuot pa rin ng uniforme ng Makati ang mga mag-aaral sa Pitogo Elementary School kahit ito'y nailipat na sa Taguig. Sa report ni RH52 Edniel Parosa, sa kabila ito ng pamamahagi ng Taguig LGU ng libreng uniforme sa mga bago nilang estudyante. Sabi kasi ng mga magulang, hindi pa sila naaabutan ng libreng uniform pero inabisuhan naman daw sila ng local school board na unti-unti ang distribution nito. Ang tarpaulin naman na nakapaskil sa harap ng elementarya na may nakasaad na owned by Makati ay binaklas na sa unang araw ng pagbabalik eskwela. Samantala, dyan naman sa Zamboanga, Sibugay, sugatan ng isang principal matapos itong tagain ng isang 73 anyos na lolo dahil sa issue ng right of way. Nagugat ang galit ng hindi pinangalan ng suspect nang tumanggi ang principal na siya'y padaanin sa loob ng eskwelahan. Yung pala ang daan niya. Doon siya dumadaan sa loob ng sa eskwelahan. Siguro nakaharang doon sa kanilang property. Na ito yun daw yung tuwing ruta ng lolo, tuwing siya ay lalabas at papuntang trabaho. Ayun. Nanaga si lolo. Nako. Mainit ang ulo ng matatanda ngayon Naging mapayapa sa kabuuan ng unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbong opisyal sa barangay at sanggunian kabataan elections. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi nila inakala nabubuhos ang mga maghahain ng kandidatura sa unang araw pa lamang ng paghahain ng COC. Nangahulugan niya ito na pinagkakatiwalaan ng taong bayan ng proseso at sistema ng COMELEC. Ganun sana. Sa report na natanggap ni Chairman, naging matahimik at maayos ang day 1 ng COC filing hanggang sa Mindanao. Aabot daw po sa 624,000 na posisyon ang pupunan sa barangay at SK elections habang inaasahan nila na aabot sa 2 milyon ang maghahain ng COC hanggang sa huling araw nito sa Sabado, Setyembre 2. Samantala, 5 kaagad ang nasampulan sa pagsisimula ng gun ban dahil sa barangay at SK elections. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na suspended ang lahat ng permit to carry firearms dahil nga sa umiiral na election gun ban na tatagal hanggang November 29. Chairman. VIP security. Okay. Kaya ikaw ay security guard. Maliban na lang kung meron pong exemption, lalo na yung security agency halimbawa. Kahit nga po yung mga nagdadala ng yung mga ginagamit po sa pelikula ng mga gunpowder, yan po ay kinukuha rin po ng exemption mula po sa Commission na Election. Ginawa po natin, POW lawyers, automatically exempted na rin po yung mga nasa prosecutor's office, yung pong mga judges, justices, mga cabinet secretaries, USEC at saka mga ASEC at yung pong sa executive department. So, yan po ay mga automatically exempted na hindi na po nila kinakaya mag-apply na exemption. Yon si COMELEC Chairman George Garcia. Hindi daw po maipapangako ng Department of Agriculture na hindi na mauulit o sa bigas ang nangyaring onion crisis noong isang taon. Sa budget hearing, tinanong ni Congresswoman Estela Quimbo ang mga opisyal ng DA kung matitiyak nila sa publiko na hindi magkakaroon ng krisis sa presyo ng bigas sa taong ito. Hindi sumagot si Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban at sa halip ay inginuso si Yusek Leocadio Sebastian na hindi rin naman makapagbigay ng definidong sagot. Una nang inamin ni DA Yusek Mercedita Sumbilla na nakararanas ang bansa ng rice shortage dahil pang-39 na araw na lang ang stock ngayong buwan habang pang-44 na araw na lang ang sa Setyembre. Dapat ang tanongin nyo, si Pangulong Bongbong Marcos, yung mga taga-Congress, sumulat na kay sa Pangulo. Yun kung ang saan pang pinupuntirya natin kung sino-sino pang nasa baba ang Pangulo direktahin na. Hindi masagot ng mga USEC yung tanong ninyo, sumulat kayo sa Pangulo kung hindi nyo pwedeng pa-attendin sa budget deliberation. Sabihin nyo, Mr. President, ano ba talaga kuya? At nang magkaalaman na. Alas 7:28 ang ating oras. Nais ni DILG Secretary Benhur Abalos na
makasuhan ang dating pulis na naglabas ng baril at nanakit sa isang siklista sa Quezon City. Ayon sa kalihim bilang chairman din ng National Police Commission, kanyang mahigpit na pinamomonitor ang reklamo laban kay Wilfredo Gonzales. Sinabi ni Abalos na hindi sapat na kansilahin lamang ang lisensya ng baril ng dating pulis kasama ng kanyang permit to carry firearms. Binigyan din ni Abalos na ang mga katulad ni Gonzales ay dapat kasuhan at nang maturuan ng leksyon. Oras po natin, Court of Appeals, Justice Jenny Ong, Your Honor. Justice Jenny Ong, 7:29 ng umaga. Susunod! Tito Boy! Sino itong sikat at magaling na aktor na mahilig daw uminom? Kapag nalasing, lumalabas ang masangsang na amoy ng katawan. Hindi ugali Hindi lumalabas sa Yung iba kasi pagka nakainom, nag-iiba ang ugali. Nag-iiba ugali. Lumilitaw daw yung tunay na ugali. Gano'n. Yung yung tunay na ugali. Ito, amoy yung lumalabas. Ito, yung amoy, matindi naman. May ganun pala sa mga umiinom. Meron palang gano'n. Alamin natin kung sino siya. At iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Chityampwa, 7:30 na. This time check is Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:34 na ang oras ngayon. Napanatili po ng Typhoon Goring ang lakas nito habang binabaybay ang karagatan sa silangan ng Northern Luzon. Huling namataan ng bagyo sa layong 220 kilometers sa silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 155 kilometers bawat oras at bugso na 190 kilometers kada oras. Mabagal pa rin na kumikilos ang bagyo sa 10 kilometro bawat oras sa direksyong Hilagang Kanluran. Inaasahan ng pinakamalapit hanggang sa may posibilidad na maglandfall sa Batanes ang Typhoon Goring bukas habang lalabas ito ng bansa sa Huwebes. Bunsod dito, nakataas ang signal number 3 sa northeastern portion ng Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at extreme northeastern portion ng mainland Cagayan. Habang signal number 1 sa northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Samantala, posibleng pumasok din sa bansa bukas ng hapon ang tropical storm Haikwe na tatawagin bilang Bagyong Hana. Nakabalik na ng Pilipinas ang tatlong Pinay na isang buwang ikinulong sa China dahil sa pagiging overstaying. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, pawang biktima ng illegal recruitment ang mga Pilipina na nasa edad na 40. Nirekrutan niya mga biktima upang magtrabahong waitress at kasambahay noong 2009 at 2010 sa Beijing. Sinabi ni Tansinco na pumuslit ang mga ito palabas ng Pilipinas bilang turista sa pag-aakalang mabibigyan sila ng working visa pagdating sa China. Umani ng batikos mula sa mga netizens ang isinagawang press conference ng Quezon City Police District kasama ang sumukong sangkot sa road raids incident noong Agosto 8. Umarap sa press con si Brigadier General Nicolas Torre III, Direktor ng QCPD, kasama ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales na nagkasan ng baril sa isang siklista. Nagpahayag ng sama ng loob si Gonzales sa ilang vlogger dahil sa irresponsable nilang pag-post ng video na isang panig lang ang tiningnan na nagdulot ng kahiyan sa kanyang pamilya. Ilan sa komento ng netizens, dapat kasuhan si Gonzales, dapat ikulong, iba raw talaga kapag mayaman, may papreskon pa. Itutuloy pa rin ng pamahalaang lungsod ng Makati ang pagtulong sa mga mag-aaral ng tinaguriang Embo Barangays kahit ang lugar ay idineklara ng bahagi na ng Taguig. Ayon kay Mayor Abby Binay, committed ang lungsod na panatilihin ang pamamahagi ng school supplies para sa halos 45,000 estudyante ng mga tinukoy na barangay. Pataas ang bilang nitong mga estudyante rito, kumbatsero. Oo nga. Noong 30. Tapos naging 35. Ngayon, 45,000 na. Aba, dumadami yung budget Ibig sabihin, mataas ang enrollees ngayon. Gayon pa man, hindi pa rin matanggap ng alkalde ang ruling ng korte matapos sabihin na hindi masaya ang mga taga-Embo Barangay sa ilalim ng kanilang bagong residency sa Taguig.
Maaaring tumanggi ang mga motorista sakaling kapkapan sila ng mga pulis o inspeksyonin ang kanilang sasakyan sa mga election checkpoint. Ayon kay PNP Chief Information Officer General Red Maranan, dapat itong igalang ng kapulisan dahil hindi kasama ang body search sa ipinatutupad nilang plain view doctrine. Ayun. Sa ilalim ng nasabing doktrina, tututukan lang dapat ng flashlight ng mga police officer ang sasakyan at oobserbahan ang motorista. Hindi anya obligado ang mga motorista at pasahero na bumaba ng sasakyan at magbukas ng compartment. Okay. Sinabi ni Maranan, pwedeng habulin ang mga tataka sa checkpoint pero dapat lang magpuputok ng baril kung nakasalalay na ang kaligtasan ng publiko. Hindi naman naipaliwanag ni Maranan kung ba't nila kinakapkapan at saka binubuksan ng compartment ng mga motorcycle rider. Yun nga itatanong ko. Tulad niya, no? Ayan, no, nasa video. Puro mga ako nang nakikita. Pinabababa. Bubuksan yung compartment. Kaya ito, may tinititigan dito. May kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Hindi ito serbisyong totoo. Pinanindigan ng Ombudsman ang desisyon na kasuhan ng graft sa ilalim ng sa halip na plunder ang mga akusado sa kontrobersyal na transaksyon sa Farmvalley Corporation noong kasagsagan ng COVID pandemic. Ito ay kahit lumagpas sa 50 million pesos ang pinag-uusapang halaga sa nabanggit na kaso. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, walang ebidensya na nagpapatunay na may nagkamal ng pera sa mga respondents mula sa awarding ng supply and contract ng test kits sa Farmvalley na nagkakahalaga ng 4 billion pesos. Dahil sa naturang sitwasyon, sinabi ni Martires na magiging malabnaw kung plunder ang ihaharap laban sa mga akusado na pinangunahan ni na dating PSDBM Executive Director Christopher Lloyd Lau at overall Deputy Ombudsman Warren Lex Leong. Susunod! Tito Boy! Morley Alinyo, susunod ka na! 7:40 na ng umaga. Ang DepEd nagbabayad pa yan para sa public information nila. Gumagastos yan. Ito, tinutulungan natin sila sa public information. Ngayon sasabihin hindi makausap dahil naghahanda sa budget hearing sa Kamara. Bayaw! Ilang buwan ka na bang naghahanda sa budget hearing, bayaw? Attorney Pwa! Attorney Pwa! Kano katagal ka na naghahanda sa budget hearing? Bira. Ikaw lang ba tatanungin sa budget, bayaw? Ikaw ba? Tinutulungan na nga natin tong DepEd, di ba? DepEd secretary ang saka kumbatsero, hindi nga natin mahagilap yung DepEd secretary. Naglagay na nga na spokesman. Hindi rin mahagilap yung spokesman. Anak ng baka spokesman to. Anak ng baka. Anak. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita sa showbiz. Eto na! Ay, Jay Gomez dyan sa London. Nakatutok ito ron na kumbatsero at naka-night shift daw siya. At laging inaabangan ng showbiz balita. Nahulaan mo ba yung nakaraan, yung artistang maasim mga moy? Iniiwasan dahil maasim. Para pa lang naalala ko si Gerard nung balit pa, nung umakyat kami ng Sagada. Pinasan siya nung isang dahil hirap siyang maglakad, bata pa. Nung sumunod ayaw nang magpapasan ulit dahil maasim daw ang amoy. Magre-retire na pala si Court of Appeals Presiding Justice Remedios Salazar Fernando. Sa kabata-bata pa niya na. Kailangan na niyang mag-retire, 17 na siya. Yun nga sasabihin ko. Kabata-bata 70 pa lang 70, yan. Alam mo naman, mga nasa judiciary, kailangan Saan siya dati, kumbatsero? Remedios Salazar Fernando. Comelec. Ayun, Comelec. Remember the kissing bandit? Mga hindi mo pa alam yung si Arwin, bata ka pa noon. Yung kissing bandit, si Commissioner
Gorospe. Ayan. Magandang morning din kay Reyna Dar. Andiyan ka ba sa Subic ngayon? Ayan. Nakatutok din daw ang Olongapo LTO Chief na taga Nueva Ecija na si Norieta Paz. Aba, taga Nueva Ecija na pala. laging nakatutok sa 2x2. Magandang morning po sa inyo. At magandang umaga rin kay Collector Yeye Manawis na na-promote pala. Aba, nasaan ba siya ngayon? Nandidiyan siya ngayon sa Naiya. Customs Naiya Special Deputy. Aha. Ayan. Customs Naiya Deputy, Special Deputy. Ito si Kuyang Yeye Manawis. Ayan. At Congratulations! Congratulations. At si General James Brillantes ay binabati ang kanyang mga kapwa listeners na sina General Benji Silo ng Civil Security Group at ng ni General Kenneth Paul Lucas ng Firearms and Explosives Office. Ganun din si General Charles Kalima. Ayun, magandang umaga po. Taga San Miguel Corporation. Huwag kayo mag-iinuman dyan. Wag ha. Baka makuha na kayo ng video. Susumbong namin kayo sa PPA. Oo, at baka hindi ninyo alam kung lumalabas din ang amoy ninyo kapag nakakainom kayo. Ayan, Tulad nitong isang gwapong aktor daw na ito, ng Bachero. Sinech Itech. Inirereklamo ng kanyang mga kasamahan dahil tuwing makakainom ay lumalabas ang masangsang na amoy. Grabe. Ano kaya yun? Bakit kaya? Pero magaganda mga nagiging girlfriend yan. Ganun ba? Sino ba ito? Alamin niya natin ang balita mula kay showbiz legend Morley Alino. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa dalawang gwapo. Ako, mababango. Ayan. Laging bagong paligo. Katunying at Jerry. Uy, kabaliktaran naman ninyo. Itong kita sa atin. Ano daw? Dahil ang gwapo nito, nagkaroon ng girlfriend ng beauty queen. Talaga? Pero, maganda rin yung girlfriend niya ngayon, di ba? Oo, maganda din. Pero maghihiwalay din yan. Bakit mo naman nasabi? Masangsang pala amoy. Ay, kasi ganito. Yung ba ang reason kaya nahiwalay siya doon sa beauty queen? Ewan ko lang kung yun ang mga reason, pero ikaw ba naman gusto mong makasama yung mga may ganong amoy? Ganito kasi ang kwento. Sige. Mahilig kasing uminom ang binat, bangkit ko sana yung pangalan niya. Mahilig kasing uminom ang binatang ito. Ngayon, kapag umiinom siya, mahilig siya magpakalango. Lasing talaga. Super mega lasing. Oo. Ngayon, kapag kalasing na siya, kinabukasan, halimbawa, meron siyang shooting, taping, o recording. Hindi yan maliligo. Magtututras lang yan. O mag-windsig ng pabango. Di ba kapag ang lasing kasi, di ba, nang nagkaroon ng hangover at hindi naligo, nagkakaroon ng masangsang na amoy. Hindi ko alam yun. Hindi kami umiinom. Hindi kami nararanasan yung mga ganyan. Parikan tayo, inom na lang tayong tatlo. Tapos huwag tayong maligo. So, ganun pala yun. Kumaga parang kung sa alak, sa droga, amoy maanggo. Diba pag nagdodroga, kakat anong ligo mo, nag-aamoy anggo ka pa rin. Ito namang alak naman, kapag naligo ka, nawawala naman sa katawan. Kaya na pag hindi ka naligo, lalabas sa pawis mo, yung anggo. Ayun yung masangsang. Magkaiba kasi yan yung anggo mula yun sa droga, yung sangsang mula naman iyon sa alak. Ayun. Yung anggo, kanyon, mas prominent yon sa gatas ng kambing. Oo, maanggo. Parang mas matindi yun, pinakamatindi sa lahat. Yun, at least itong masangsang, pagligo lang wala na. Yung isang lahi, anong amoy yun? Yung lahing may amoy? Lahi ng amoy, parang ano naman yun? Ano? Amoy angit. Huwag niyo ako tanong ng ganyan. Kung ano yung mga sinasabi ko. Pero ito, iba naman ang amoy, masangsang ang amoy. Mas matindi. Matindi. Tsaka pinsan makikita mo, talagang wala siyang sa kanyang hygiene, di ba? Minsan makikita mo yung kuko niya madumi. Ganun talaga siya. Sabi nila kasi, dahil daw itong aktor na to, may pagka-foreigner. Ayun. May pagka-foreigner to. Kaya ganun siya na hindi siya masyadong aware sa kanyang hygiene.
Hindi naman sa India o sa Pakistan, ano? Hindi naman. Puti ang lahi niya eh. Puti. Puti ang lahi niya. Oo. Pero puti man ang lahi niya, laking Batangas siya. Ala eh. Ay, nagmagawa ng tinapay yan, ala eh. Oo, ala eh. Oo, somewhere in Batangas na. Taga Batangas to eh. Oo, di ba? Liliw. Ano ba mga sa Batangas? Hindi, Liliw. Laguna yun eh. Laguna pala. Santo Tomas. Ayan, tama ba ako? Tanawan. Ayan. Lemery. Yan. Cuenca. Padre Garcia. Mabini. Ayan. Ganon. Nasugbo. Ayan na. Ayan na. Clue. Kailangan ko pa bang magbigay ng clue? Yun na. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang yung RH47. Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Sa ating sports balita, kritikal para sa Gilas Pilipinas ang laro laban sa Italy mamayang gabi sa FIBA World Cup sa Araneta Coliseum. Kailangan kasing talunin ng national team ng ang Italia ng 13 points o higit pa at ipanalangin na masilat ang Dominican Republic sa Angola upang manatiling buhay ang tsansa sa susunod na round ng torneo. Matapos mabigo sa Dominican Republic at Angola, pinaniniwalaan na dihado ang Gilas sa kanilang final pool assignment dahil ang Italy ay pang-10 sa world ranking ng FIBA. Itinakdang alas 8 ng gabi ang pagtutuos ng Pilipinas at Italia habang ang showdown ng Angola at Dominican Republic ay mamayang alas 4 ng hapon. Sa ibayong dagat, nasawi ang 11 sundalo sa northwestern Syria sa pag-atake ng mga jihadist. Sa ulat ng Syrian Observatory for Human Rights, sinagisa ng pampasabog ng mga jihadist mula sa grupo ng Ansar al-Tawhid Group at Turkestan Islamic Party ang lalawigan ng Idlib. Naglunsad ng kaliwat kanang assault ang mga terorista sa iba't ibang lugar sa Syria kung saan 20 sundalo ang nasugatan. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Ay. May mga lugar pa rin tayong inuulan, kumbatsero, dahil may bagyo pa. At hanggang Western Visayas pala, kumbatsero, may mga pag-ulan. Kumusta kaya ang bubong ng ating mga bahay? Baka may kailangan ng palitan, buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Jerry Baha at Anthony Taberna sa sa DZRH. Ay, Seaman First Class Cesario Rex Bondami Jr. Happy birthday. Binabati ka ni Bossing Admiral Adeluis Bordado. Ayan, at si Eric Balcos, kumbatsero ng Parkour. Pakibati raw si Brigadier General Benji Hao ng Philippine Army Civil Military Operations Regiment. Ayun. Happy birthday, yes sir. Yung pong mga nasa kalsada nating mga kababayan, mga motorista, ikaw man ay nagmamaneho ng 4 wheels, nagmamaneho ka ng 2 wheels, bisikleta man yan o motor. Ayan, kailangan talaga nakahanda ka sa lahat ng pwedeng mangyari. Kumbaga, ang init ng ulo kasi pwedeng mangyari yan anytime. Totoo yun, nangyayari may yun. mga trigger eh. Okay ka naman, umalis ka ng bahay mo, okay naman. Pero biglang may nag-trigger sa'yo para magalit ka. Alam na mga high blood to. Ang problema pa, magkakasunod-sunod. Natiyempo naman na nagkakasunod-sunod. Na high blood ka na nga dito, ma-high blood ka pa sa susunod. Tama ka, kumbatsero. Parang sinasadya. Yun ang matindi. So talagang lahat ng klase ng pagtitimpi
kailangan nating gawin pag tayo nasa kalsada. Ito nangyari kay ex-policeman Willie Gonzales. Na ito, Willie Bayaw Gonzales. Yung nangyari sa kanya, maaaring mangyari din sa atin yun eh. May trigger, may nag-trigger. Yung kaya nga sabi, ang tanong what drives men crazy? Totoo yun. Hindi naman masisiraan kagad ng bait ang isang tao nang walang dahilan. Totoo yun. So may dahilan. Andun po tayo sa isang mundo na hindi naman natin mahahanap ang ugali natin sa kapwa natin. Yun lang kalampaging ng isang biker, ng isang siklista. Pag kinalampag ka, talagang yung dugo mo magugulat ka sa loob na parang kinalampag ang ulo mo Kaya ang gusto mo, kalampagin din ang ulo niya. Ganun po talaga. Kaya sa mga nagbibisikleta, yan, isang aral din sa atin yan. Totoo. Hindi porket yan bicycle lane, sa'yo na lang yan. Totoo. Dadaan pa rin dyan ang ibang sasakyan. Tulad nga nung kinukwento natin, galing sa gasolinahan, papasok sa kalsada, madadaanan niya yung bicycle lane. Kagagalit yun ng ibang mga siklista. Amin yan hindi po pwede. Kaya ako naintindihan ko kung pinipilit kong unawain yung mga taong biglang umiinit ang ulo pag nasa kalsada. Pero I'm sure alam ni Ginoong Gonzales na mali yung kanyang ginawa. Kaya nga isinurrender niya kagad on the same day pala. Yung kanyang baril iniwanan pala niya sa police station nung sila yung nagharap doon. So sana rin mabigyan natin ng pagkakataon ng ating mga sarili bilang mga miron lang sa usaping ito na alamin ang buong kwento. Ang buong kwento, tandaan nyo, ang mga napapanood natin sa social media ay maaring portion lang siya ng buong kwento. Panoorin po natin ang buong kwento. Kapag kailangan talaga pag nasa kalsada yung bigayan. Tulad nga nung sinasabi sa English na share the road. Ang panawagan to share the road ay hindi lang para sa mga motoristang nagmamaneho ng four-wheeled vehicles, kundi pati na rin sa inyong mga nagbibisikleta at nagmumotor. Let us all share the road. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na! Wake up where the clouds are far behind.